Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin at nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay niya sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Tinitingnan ko po yung tubig sa harapan ng simbahan. Sana katulad tayong lahat ni Pedro na nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero gaano kalaki ang ating pananampalataya na kaya nating gawin yon? Ang sagot ay wala. Walang ganong kalaking pananampalataya. Kahit sabihin ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig, wala kayong ibang mababasa sa Biblia na mayroong tao na nakalakad sa ibabaw ng tubig maliban kay Pedro. Ang kanyang bayan ng mga Israelita ay hindi lumakad sa ibabaw ng tubig. Hinawi ng Diyos ang dagat upang sila'y makalakad sa gitna nito. Si Elias, si Elijah, hinati din ang ilog ng Jordan upang sila'y makalakad sa gitna nito, hindi sa ibabaw ng tubig. Minsan, napapagtuunan lang natin ang kahinaan ng ibang tao at hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay nila. Mas madali kasing tingnan ang pagkukulang. Mas madaling tingnan ang pagkakamali. Mas madaling tingnan ang kabiguan. Mas madaling tingnan ang pagluha kumpara sa tagumpay, pagtawa, at marami pang bagay na maganda sa ating kapwa. Pag tinitingnan natin
kadalasan ang ating mga kapatid, ang ating pamilya, bakit ang kahinaan nila ang nangingibabaw sa kanilang mga pagkatao at hindi ang kanilang kabutihan? Kung ano man ang ating selebrasyon, nakikita natin yung pagkakamali ng mga naglilingkod. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga, nakikita mo ang baha sa harapan ng simbahan. Ngunit, nakakalimutan mo na hindi naman palaging bumabaha. Pinupunan mo ang baha, pero gaano ka kadalas magpasalamat kung maganda ang panahon? Kadalasan hindi. Ano ibig ko sabihin? Pag may problema lang tayo, dumudulog sa Diyos. Kaya nga ang unang pagbasa, hinahanap ang Diyos. Bakit? Anong konteksto ng unang pagbasa? Na kung saan ang bayan ng Israel ay dumanas ng tagtuyot at ilang taon na hindi umuulan. At ang tanong ng propeta, nasaan ba ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Sabi nga ng isang awit, natutulog ba ang Diyos? Ang sagot ay hindi. Sa Ebanghelyo, nagdarasal ang Diyos sa gitna ng gabi, kaya napansin niya na sinasalpok ng alon ang kanyang mga alagad. Walang nalilihim sa Diyos. Wala sa ingay, wala sa hangin, wala sa lindol, wala sa kidlat, kundi sa katahimikan nananahan ang Diyos. Anong pinapaalala? Sana pag nagiging magulo, nagiging mahirap, bawasan muna ang dumaldal at manahimik. Di ba? Hindi tayo nagkakasundo at hindi tayo magkakasundo. Kung tayo ay may problema, lahat tayo ay nagsasalita. Kung napapansin nyo yan, kung merong alitan, hindi kahit kailanman nagkasundo dahil nagsisigawan. Ang paalalay ano? Manahimik. Matutong manahimik. Sabi nga, habang lumalakas ang ulan, saka mo napapansin, ang daming tumutulo. Di po ba, ano? Ang daming tumutulo. Sa totoo lang, pag umuulan lang naman yan, pag wala namang ulan, di naman tumutulo. Di po ba, ano? Kaya, walang nakakapansin. Di po ba? Dahil walang ulan, walang tumutulo. At dahil dyan, walang nakakapansin. Mga minamahal na mga kapatid, kung tayo ay tahimik, kung tayo ay nagninilay, anuman ang unos ng buhay na sumasalpok sa atin, manalig tayo. Sapagkat kung puro takot, puro reklamo, pati ang Diyos nagiging multo. Hello? Anong meron? Ang sinasabi sa Ebanghelyo, pagkatapos silang pakainin, pinauna sila, nakita nila ang milagro na ginawa ng Diyos. Natakot ka lang dahil sinasalpo ka ng unos,
meron ka lang problema, pati ang Diyos nagiging multo. Di po ba, no? Bakit? Sapagkat madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot. Mga minamahal na mga kapatid, titigil din yan. Di ba? Titigil din yan. Pag umabot yan ng 40 araw, ay di lubog na tayo, di po ba? Ano? Pero hindi naman ganun. Alam natin. So anong gagawin? Pag umuulan, pwede mag-antay. Di po ba? Pwedeng magdala ng payong. Kung gusto mong dumaan sa ulan. Di po ba? Ano? Or, sabi nila, pwede ka namang maglakad na lang dyan sa ulanan. When it rains, people complain. People wait. People use their umbrella. Or, there are people who have learned to dance under the rain. May mga tao na hindi nila sinisira ang kanilang mga pagkatao dahil lang sa patak ng ulan. Di ba? Titigil din yan. Mapapagod din yan. Di po ba, ano? Bakit? Pag ikaw ba'y nagreklamo, tumitigil ba yan? Pag ikaw ba'y nagalit, titigil ba yan? Hindi. Bakit? Pare-parehas lang na maliit ang ating pananalig. Pare-parehas lang na maliit ang ating pananalig. Kaya nga, ano ang ating panalangin? Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig upang makita namin ang iyong biyaya sa gitna ng aming mga pagdurusa. Minsan, nakakalimot tayo. Di po ba, anak? Minsan, nakakalimot tayo na ang Diyos ay hindi natutulog, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, at higit sa lahat, hindi multo ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, nawa sa linggong ito, matuto tayong manahimik, manalangin, upang merong paglago sa ating pananalig. Alam po ninyo, ang problema natin, nagdadala tayo ng payong pag alam nating uulan. Hari nawa. Hari nawa. Pero, pagdala mo ang payong at hindi umulan, nagrereklamo ka rin. Di po ba, anak? Nagrereklamo ka rin. Nakapagdala pa ng payong, di naman umulan. Di ba, ano? Saan kaya lalagay ang Diyos? Kaya isipin mo lang, kaya malakas ang ulan, maraming nagdala ang payong. Ayaw biguin ng Diyos ang mga nagdala ng payong. Di po ba, ano? Kung hindi ka nagdala ng payong, ay, may problema ka. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, learn to appreciate the goodness of God. Bakit ako nangingiti? Kasi nung maliit ako, tuwan-tuwa ako pag may baha. Yan ang panahon para maglaro ng bangka-bangkaan. Di po ba, na? Bangka-bangkaan. So, nasa iyo yan. Magrereklamo o matutuwa. Yan ay nasa puso ng isang taong
marunong tumanaw ng utang na loob. Amen. Muli po, huwag pong kakalimutan, ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Ang pagsubok ay bahagi ng buhay. Dalawa lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Manalig ka. Manalig ka. Ganuman kaliit, basta manalig ka. Ikalawa, huwag makakalimot manalangin. Manalig at manalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Aligayon